Miguel Lester de la Cruz Jr., binibinyagan kita sa ngalan ng Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Iyon ang unang masalitang tumama sa tenga ni Maylene pagpasok niya sa simbahan. Napako ang kanyang paningin sa altar. Nandoon si Lester, nakangiti habang pinagmamasdan ng pare at ang sanggol. Katabi niyang babaeng nakaputing bestida, si Abigail, ang babaeng minsang narinig ni Maylene sa tawag ng asawa niya noon. Napahawak si Maylene sa kanyang dibdib. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala na ang asawa niyang ilang buwan nang hindi umuwi, narito ngayon, ipinagbubunyi ang binyag ng anak sa ibang babae. Tahimik siyang naupo sa likod, hinintay niyang matapos ang seremonya. At nang magpalakpakan ang lahat, habang nagpo-pose para sa malitrato si Lester at Abigail, dahan-dahan siyang lumapit. "Lester!" Malakas ang kanyang sigaw, dahilan para mapalingon ng lahat ng tao. Maylene, anong ginagawa mo rito? Ang tanong, Lester, ikaw, anong ginagawa mo rito? Bininyagan mo na pala ang anak mo, pero hindi ko alam na may anak ka na pala sa iba. Natahimik ang buong simbahan. Si Abigail ay bahagyang umatras at kumapit sa braso ni Lester. "Maylene, baka pwede tayong mag-usap sa labas?" "Aba? At kilala mo pala akong haliparot ka. Tumahimik ka, Abigail. Huwag kang magmalinis. Ang kapal ang pagmumukha ninyo. Mabuti't may mukha pa kayong humarap sa Diyos upang pabinyagan ng bunga ng inyong kasalanan. Mga hayop!" Maylene, pakiusap. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nasa simbahan tayo. Eksena? Ito ang eksena, Lester. Ang ginawa mo sa akin, hindi mo ba nakikita? Iniwan mo kami ng anak mo para sa babaeng yan. Akala ko nagtatrabaho ka. Ang hindi ko alam, may sarili ka na palang pamilya. Maylene, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan? Ang alin ha, Lester? Yung mga gabing hindi ka umuwi? Yung mga tawag mong biglang napuputol? O yung mga palusot mong meeting hanggang madaling araw? Tama ng pagsisinungaling! Naluha si Maylene habang patuloy na nagsasalita. "Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pinaglaban kita kahit ayaw sa'yo ng mga magulang ko. Pero ganito mo ako susuklian? Bininyagan mo ang bunga ng pagtataksil mo habang ako ang nagtitiis, naghihintay, umaasang babalik ka sa amin ng anak mo." Pasensya na, Maylene. Pasensya? Iyan lang bang kaya mong sabihin, ha? Wala kang hiya, Lester. Wala kang hiya sa Diyos, sa anak natin, at sa sarili mo. Lumapit si Maylene sa sanggol na hawak ni Abigail. "Hindi kasalanan ng bata to, pero kasalanan ninyo, ng tatay niyang sinungaling at manloloko, at ng ina niyang walang respeto at malandi. Hindi namin sinadya, Maylene. Nagkamali lang kami, at aminado ako doon. Nagkamali? Ilang buwan ba kayo nagsinungaling, ha? Ilang gabi niyo akong ginawang tanga. Huwag mo akong lokohin, Abigail." Lumapit naman ang pare. Iha, baka mas mabuti kung sa labas na muna kayo mag-usap. Hindi ito ang tamang lugar. Huminga ng malalim si Maylene at tumango. Ngunit bago siya lumabas, humarap siyang muli kay Lester. "Tandaan mo to, Lester. Pagsisisihan mo ang araw, simula nang niloko mo kami ng anak mo. Isinusumba ko sa Diyos. Magsisisi kayo!" Natahimik ang simbahan. Si Maylene ay lumakad palabas. Luha ang nanginginig, habang ang mga tao ay napayuko. Si Lester ay nanatiling tulala, at si Abigail ay yakap ang sanggol. Ngunit sa likod ng yakap na yon ay naroon ang bigat ng kasalanan na hindi matatakpan ng kahit anong dasal. Dumaan ang katahimikan sa loob ng simbahan. Ang mga taong kanina ay nakangiti at nag-aabot ng pagbati, ngayon tahimik na nagbubulungan. Agad lumabas si Abigail, hawak-hawak ang sanggol na si Miguel habang nanginginig ang labi. Sumunod sa kanya si Lester. Halatang balisa, hindi alam kung sinong unahin. Ang umiiyak na kabit
o ang mga tao. Pagdating sa labas, huminto si Abigail sa tapat ng kanilang kotse. Dahan-dahan niyang sinakay ang sanggol sa loob, saka siya napasandal sa pinto. Napaiyak ng tuluyan. Lester, sabi ko na nga ba, darating din tong araw na to. Sabi ko na nga ba mahuhuli rin tayo. Abby, kumalma ka muna. Hindi ko rin gusto ang nangyari kanina. Hindi ko akalaing pupunta si Maylin dito. Hindi mo aakalaing pupunta siya? Asawa mo siya. Siyempre may karapatan siyang malaman ng katotohanan. Ilang buwan mo siyang niloloko. Pati ako niloloko mo. Ang sabi mo tapos na kayo. Ang sabi mo ayaw mo na sa kanya. Abby, totoo yun. Tapos na kami ni Maylin. Pero hindi ganun kadaling ayusin ang lahat. May anak din kami. At paano naman ako? At ano naman ang anak natin, ha? Side story lang? Lester, iniwan ko ang lahat para sa'yo. Pinili kita kahit alam kong mali. Tiniis kong mabulong-bulungan ang panghuhusga kasi naniwala akong totoo yung nararamdaman mo para sa akin. Ngayon, anong plano mo, ha? Babalikan mo siya? Iiwan mo ako? Iiwan mo kaming dalawa ni Miguel? Hindi. Abby, hindi ko kayo iiwan. Paano mo nasasabing hindi, ha, Lester? Nakita mo kung paano kanya tingnan kanina. Galit siya. Pero halata akong may pagmamahal pa rin. Baka sa loob-loob mo gusto mo nang bumalik sa kanya. Ako tong kabit, diba? Ako tong laging sa dilim lang. Abby, pakinggan mo ako. Oo, mahal ko si Maylin noon. Pero matagal na kaming tapos. Matagal nang wala yung samahan namin. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero sa piling mo ako nakaramdam ng kapayapaan muli. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan tong sitwasyon. Pero hindi ko kayo tatalikuran. Kapayapaan? Lester, may kapayapaan ba sa kasinungalingan? Hindi mo malang nasabi sa akin na nagpatuloy pa pala yung relasyon. Akala ko taga naghiwalay na kayo. Alam mo bang araw-araw akong kinakabahan? Baka isang araw lumabas siya. At heto nga, nangyari na. Abby, ayoko masaktan ka. Hindi ko alam kung paano ko ayusin to. Pero maniwala ka. Ikaw ang pinili ko. Ikaw at si Miguel. Hindi ko kayo iiwan kahit anong mangyari. Paano mo nga nasasabing hindi mo kami iiwan? Kung minsan hindi mo rin ako pinakilala bilang parte ng buhay mo. Sa simbahan pa nangyari to, Lester. Sa harap ng Diyos. Sa harap ng anak mo. Lahat ng taong naroon malalaman nilang kabit ako. Paano pa ako makakaharap sa kanila, ha? Abby, makinig ka muna. Hindi ko pinagsisihang minahal kita. At hindi ko kailan na ipapahiya ka o si Miguel. Oo, nagkamali ako. Pero paninindigan ko to. Paninindigan ko kayo. Hindi ko na babalikan si Maylin. Hindi ko na kayang itamang nakaraan. Pero kaya kong protektahan kayo ngayon. Paninindigan? Lester, hindi lang paninindigan ang kailangan ko. Gusto ko ng katotohanan. Gusto ko ng seguridad. Gusto kong maramdaman na hindi lang akong pansamantala. Na hindi mo lang akong iiwan kapag bumalik siya sa iyo. Kapag nagmakaawa siya. Kapag ginamit yung anak ninyo para makuha kang muli. Sandaling natahimik si Lester bago muling magsalita. Abby, tapos na kaming dalaw ni Maylin. Siguro darating ang panahon na mapapatawad niya ako. Pero hindi na yun tungkol sa aming dalawa. Ang mahalaga ngayon, ikaw, ang anak natin. Kayo ang pamilya ko ngayon. Hindi ko man alam kung paano haharapin ang mundo pagkatapos nito. Pero isa lang sigurado, hindi ko kayo iiwan. Napahigbi si Abigail at tuluyang yumakap kay Lester ng mahigpit. Parang natatakot siyang mawala ito anumang oras. Sana, Lester, sana totoo yung sinasabi mo. Kasi kung iiwan mo rin kami, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Hindi kita iiwan, Abigail. Hindi ko kayo iiwan. Tahimik silang nagyakap sa labas ng simbahan. Sa loob ng kotse, tulog ang kanilang anak. Walang kamalay-malay sa bigat ng kasalanang bumabalot sa dalawang pusong nagmahal sa maling panahon. Samantala, umuwi ng bahay si Maylin na halos hindi alam kung paano siya nakarating. Tahimik lamang siya habang naglalakad, nanginginig pa rin ang kamay at paulit-ulit sa isipan ang nakita niya sa simbahan. Si Lester
nakatayo sa harap ng altar. May hawak na anak, pero anak sa ibang babae. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Roxy, ang 5 taong gulang nilang anak na masayang naglalaro sa sahig. Mama, tingnan mo to oh. May bahayin-bahayin po ko. Ngumiti si Maylene, pero mabilis nitong napawi. Hindi niya makayang magsalita. Sa halip, bumuhos na lang ang kanyang mga luha. Mama, bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba? Wala. Wala anak. Wala lang to. Maglaro ka lang muna ha. Si mama kasi pagod lang. Magpapahinga lang ko saglit. Tumango si Roxy, bagaman nagtataka, ay nagpatuloy lang sa paglalaro. Si Maylene naman ay dali-daling nagtungo sa kwarto. Pagkapasok niya, sinarado niya ang pinto at doon tuluyang bumigay. Umupo siya sa gilid ng kama at humagulhol ng buong sakit. Yung iyak na hindi mapigil, na parang lahat ng bigat ng mundo ay ibinuhos sa kanya. Narinig yun ng kaning inang si Zenaida na agad kumatok. Maylene, anak, anong nangyayari? Bakit umiiyak ka? Hindi sumagot si Maylene, kaya pumasok na si Zenaida at nakita ang anak na nakasubsob sa unan. Halos hindi makahinga sa pag-iyak. Anak, ano bang nangyari? Si Lester ba? May ginawa na naman mo yung asawa mo? Ma, totoo pala talaga yung kutob ko. Hindi lang babae. May anak na sila, ma. Bininyagan pa po sa simbahan. Nandun ako, ma. Narinig ko mismo. Nakita ko kung paano niya yakapin yung bata. Kung paano siyang umiti sa babaeng yun. Diyos ko, ma. Para akong tinuhog sa dibdib. Ano? May anak? Si Lester at yung kabit niya? Diyos ko, Maylene. Ilang beses na bakit ang sinabihan na huwag mong ibigay lahat sa lalaking yun. Tingnan mo, anak. Nasaktan ka na naman. Sana, ma. Sana hindi ko nalang nakita. Kasi ngayon katipikit ko yung mga mata ko, mukha nilang nakikita ko eh. Si Lester nakangiti, kasamang babaeng yun. Naupo si Zenaida sa kanyang tabi at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Anak, tahimik ka na lang ng tahimik nitong mga nakalipas sa buwan. Alam kong may mali, pero pinipigil mong sarili mong magsalita. Hindi mo kasalanan, Maylene. Niloko ka niya. Magpakatatag ka. Pero ma, asawa ko siya. Ama siya ni Roxy. Paano ko ipapaliwanag sa anak ko? Paano ko sasabihin na yung tatay na hinihintay niyang umuwi gabi-gabi? May ibang pamilya na pala. Anak, huwag mo munang isipin yan. Bata pa si Roxy. Hindi pa niya maiintindihan. Ang importante ngayon ikaw muna. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sakit. Hindi mo kailangang habulin ng lalaking yun. Kung iniwan ka niya, mas kailangan mong patunayan na kaya mong tumayo ng mag-isa. Hindi ko alam kung kaya ko, ma. Mahal ko pa rin siya kahit ganito. Ang tanga-tanga ko, no? Alam ko nang niloloko ako, pero umaasa pa rin akong babalik siya. Pero nung nakita ko siya kanina, iba na siya, May. Hindi na siya yung Lester na minahal ko. Hindi ka tanga, anak. Tao ka lang. Nagmahal ka. At minsan kapag nagmahal, hindi mo agad nakikita yung tama sa mali. Pero darating ang araw, yung sakit na yan, mapapalitan din ng lakas. Hindi mo palang nararamdaman sa ngayon. Sabi niya noon, ako lang daw, na ako yung tahanan niya, na kahit anong mangyari, ako't si Roxy lang mahal niya. Lahat yun kasi nungalingan ng palama. Lahat ng pangakong siniyoso ko, binura niya lang sa isip niya bigla. Hindi lahat ng sugat kayang pagalingan ng oras lang, anak. Pero maniwala ka, kapag natutunan mong pahalagahan ng sarili mo, unti-unti kang makakabangon. Hindi mo kailangang ibalik si Lester para makumpleto ang buhay mo. May anak ka. May pamilya kang tunay na nagmamahal sa'yo. Kami ni Roxy, andito kami. Ma, ayoko nang masaktan. Ayoko nang umasa. Pero ang hirap, ma. Kasi kahit galit ako sa kanya, gusto ko pa rin malaman kung nasan siya, kung kumakain ba siya, kung iniisip niya ba ako.
Normal yan anak dahil mahal mo pa siya. Pero wag mo lang hayaan ang pagmamahal ang maging dahilan ng pagkawasak mo. Kung talagang mahal ka ni Lester, dapat ikaw ang pinili niya, hindi yung kabit niya. Ma, paano kung bumalik siya? Paano kung humingi siya ng tawad? Kung bumalik siya anak, saka mo siya kausapin kapag buo ka na. Huwag ngayon na habang durog ka. Dahil ngayon, kahit ano pang sabihin niya, masasaktan ka lang muli. Tandaan mo, hindi lahat ng nagsisisi nagbabago. Napahigpit ang yakap ni Maylin sa ina. Tumulong muli ang kanyang maluha, ngunit ngayon may halong ginhawa. Sa labas ng silid, maririnig ang tawanan ni Roxy. Ang inosenteng tawa ng isang batang walang kamalay-malay sa bigat na pinapasa ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, isang umaga, narinig ni Maylin ang pagbusina sa labas ng kanilang bahay. Binuksan niyang bintana at doon, halos manigas siya nang makita si Lester na bumababa sa kotse. Kasabay ng pagsiklap ng galit sa dibdib ni Maylin, ang pagbalik ng lahat ng sakit. Ang imahe ng binyagan, ang tawa ni Abigail, ng batang hawak nito. Lahat ay parang nagbabaga sa isipan niya. Agad niyang binuksan ang pinto, humahangos, at bago pa man makapasok si Lester sa gate, nagsalita na siya. Wala kang karapatang pumasok dito, Lester. Maylin, pakinggan mo muna ako. Kailangan nating mag-usap. Pakinggan? Ang alin ha, Lester? Ilang buwan mo akong niloko? Ilang gabi mo akong pinaasa? Tapos ngayong nabuking ka na, bigla kang magpapakita dito? Para saan pa ha? Para magpaliwanag? Maylin, alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo. Pero kailangan kong ayusin to. Hindi na pwedeng ganito lagi. Hindi ko rin gustong masaktan ka pa. Ayusin? At paano mo pa aayusin to ha, Lester? Paano mo aayusin ang isang pusong binasag mo? Paano mo ibabalik yung mga gabing umiiyak ako habang iniisip kung saan ka na naman pumupunta? Maylin, alam kong nasaktan kita. Pero ayoko magpatuloy tayo sa gantong buhay na may galit, sakit, at kasinungalingan. Kaya ako andito. Gusto kong makipag-usap sa'yo ng formal. Formal? Ah, talaga? Matapos mo akong ginawang tanga? Tapos gusto mo maging formal ngayon? Hindi mo man ang nagawang harapin ako noon bilang asawa mo. Tapos ngayon bigla kang nagiging profesional? Ano to negosyo ha, Lester? May kontrata na rin bang kasal nating dalawa? Hindi ganun, Maylin. Pero gusto ko na tumatapos. Hindi ako andito para makipagbalikan o humingi ng tawad sa'yo. Nandito ako para sabihin sa'yo na pinaplano ko nang mag-file ng annulment. Natigilan si Maylin. Isang sandali lang yon, pero sapat para maramdaman ni Lester ang pagragasa ng puot mula sa mga mata niya. Ano? Ulitin mo nga yun, Lester. Anong sinabi mo? Gusto kong ipaanal ang kasal nating dalawa, Maylin. Hindi para takasan ka, kundi para tuluyan ng matapos ang lahat. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pa to. Pareho tayong hindi na masaya. Mas makakabuti kung maging maayos tayo kahit papano. Maayos? Ano bang ibig sabihin ng maayos para sa'yo ha, Lester? Yung iniwan mo ko ng anak mo, tapos nagbinyag ka ng anak sa kabit mo? Yung habang naghihirap ako rito, nagpapakasarap ka roon? At ngayon dahil sawa ka na sa kasinungalingan mo, gusto mong gawing formal ang kalokohan mo? Hindi ko sinasabing madali ito, Maylin. Pero kailangan ko itong gawin. Kailangan natin pareho ng closure. Hindi ko na rin gustong makipagtalo sa harap ng bata. Si Roxy, hindi dapat lumaki sa gulo. Huwag mong gamitin ang anak natin, Lester. Huwag mong gawing dahilan si Roxy para lang makalaya ka. Alam kong gusto mo lang ng kalayaan para mabuhay kay Abigail eh. Yan bang tinatawag mong closure? Hindi yan closure. Pagtakas yan. Oo, sige. Baka nga pagtakas nga to, Maylin. Pero pagod na ako. Pagod na ako magpanggap. Ilang taon na tayong nagkukunwaring maayos. Pero alam nating parehong wala na. Wala na yung pagmamahal. Wala na yung init. Wala na yung respeto. At kaninong kasalanan yun ha? Ako ba? Ako bang nangaliwa? Ako bang nagkaanak sa iba? Ikaw tong taksil eh. Ikaw tong duwag.
Hindi mo lang ako sinaktan, Lester. Sinira mo pang pagkatao ko. Bilang asawa, bilang ina, at bilang babae. At anong gusto mong gawin ko, ha, Maylin? Manatili ako rito habang araw-araw mo akong sinusumbatan? Habang binabanggit mo ang kasalanan ko hanggang mamatay tayo pareho sa galit? Hindi na natin maibabalik yung dati. Hindi ko na kayang mabuhay sa bahay na puro sigawan. Puro luwat, puro paninisi. Hindi mo kayang mabuhay sa gulo. Pero kayang-kaya mo mabuhay sa kasinungalingan. Kayang-kaya mong halikan yung kabit mo. Habang anak mo dito naghihintay sa'yo lagi sa bintana. Alam mo ba yung mga tanong ni Roxy gabi-gabi? Kailan uuwi si Papa? Alam mo ba kung anong isasagot ko, Lester? Na busy ka lang, na nagtatrabaho ka. Kasi ayokong malaman ng anak natin na mas pinili mong maging ama sa iba. Natahimik si Lester. Tumulo rin ang luha niya, pero marahan siyang nagsalita. Maylin, gusto kong ayusin ang buhay ko. Gusto kong maging totoo. Hindi ko sinasabing hindi ako nagkasala. Oo, nagkasala ako. Pero gusto kong harapin to nang hindi tayo nagpapakamatay sa galit sa isa't isa. Kaya ako gustong maging formal. May abogado na akong kakausapin para maayos lahat. Custody, sustento, lahat. Ayokong saktan si Roxy. Hindi naman ako mawawala sa buhay niya eh. Hindi mo na kailangang mawala, Lester. Kasi matagal ka nang wala. Matagal mo na kaming iniwan. At ngayon andito ka. Dala mo lang yung natitirang sakit na iniwan mo noon. Pasensya na, Maylin. Hindi ko sinasadyang umabot tayo sa ganito. Huwag mong sabihin hindi mo sinadya. Alam mong may asawa ka. Alam mong may anak ka. Pero pinili mong manloko. Hindi aksidente yun, Lester. Desisyon yan. Desisyon mong sirain kami. Tumahimik si Lester. Ilang sandali siyang nakatayo lang, hinayaan ang mga luha ni Maylin na bumagsak sa lupa. Darating ang araw, Maylin. Maiintindihan mo rin kung bakit ko to ginagawa. Hindi para masaktan ka, kundi para palain tayong pareho. Palayain? Hindi mo ako kailangang palayain, Lester. Kasi hindi ako bilanggo. Pero ikaw yung nakakulong sa kasalanan mo. At kahit lumayas ka, kahit makasal ka pa ulit, kahit ano pang gawin mo, hindi ka kailanman magiging malayas sa ginawa mo sa aming dalawa ni Roxy. Sige, magpaanal ka kung gusto mo. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng pwedeng burahin sa papel nabubura sa puso. At ang ginawa mo, hindi kayang linisin ng kahit ilang abogadong bayaran mo. Umalis si Maylin, isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Lester sa labas, tahimik, bitbit ang bigat ng mga salitang binitawan niya. Sa loob ng bahay, humagulhol si Maylin habang niyakap ang larawan nilang tatlo. Larawan ng pamilyang dati buo, pero ngayon ay binasag ng katotohanan. Sa opisina ng abogado, magkaharap sina Lester at Maylin. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng ballpen, paglipat ng pahina sa papel at mahinang tik-tak ng orasan ang maririnig. Nakayuko si Maylin habang hawak ang dokumento ng annulment. Mga pahinang tila mabigat na bakal sa kanyang mga kamay. Mrs. Santos, kung handa na po kayo, maaari na kayong lumagda dito sa ibaba. Kapag pumirma na po kayo, tuluyan na pong magsisimula ang proseso. Huminga ng malalim si Maylin. Tumingin siya kay Lester na nakaupo lang sa kabilang mesa. Tahimik at nakayuko rin, na parang wala nang salitang kaya pang sabihin. Inaasahan ko nang darating to. Wala nang silbi kung ipaglalaban ko pa ang kasal na ako lang naman ang kumakapit. Nakakapagod na. Tumingin siya kay Lester ng diretso, sa mga matang minsang minahal niya ng buong puso. Wala na akong dahilan para manatili sa isang laban na matagal ko nang tinalikuran, Lester. Siguro nga, eto na lang natitirang respeto ko sa sarili ko. Ang tanggapin na tapos na talaga tayo. Maylin, salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo noon. Alam kong hindi ko na mababayaran yung mga nasira ko pero... Hindi mo kailangang magpasalamat, Lester. Ang kailangan mo, matutunan mong pahalagahan yung susunod mong pipiliin. At sana yung susunod, hindi mo nasaktan.
Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, itinapat niya ang ballpen sa papel. Nilagdaan niya ang kanyang pangalan. Mabagal, mabigat, na parang bawat letra ay may kasamang piraso ng kanyang puso. Pagkatapos pirmahan, binalik niya iyon sa abogado. Tapos na. Salamat po, Mrs. Santos. Aasikasuhin na po namin ang proseso. Tumayo si Maylene at hindi na siya lumingon pa kay Lester. Pag-uwi ni Maylene sa bahay, tahimik lang siya. Sinalubong siya ng mahihinang boses ng bata at ang mga laruan na nagkalat sa sahig. Nakita niyang anak niyang masayang naglalaro. Walang kaalam-alam sa bigat na dinadala ng kanyang ina. Mommy, tingnan mo oh. Ginawa ko po si Papa ng drawing. Napangiti si Maylene pero agad ding namuong luha sa kanyang mga mata. Lumod siya at niyakap ang anak ng sobrang higpit. Ang ganda anak, ang ganda ng drawing mo. Pero mula ngayon, si Mama muna ang laging andito ha. Si Mama na ang bahala sa'yo. Hindi gaanong naiintindihan ni Roxy ang ibig nitong sabihin. Pero tumango ito at yumakap pabalik. Pagkatapos noon, pumasok si Zinaida, ang ina ni Maylene. Napansin niyang pamumugto ng mga mata ng anak. Maylene, tapos na ba? Tumango lang si Maylene. Naupo siya sa sofa at doon bumuhos ang kanyang mga luha. Ma, tapos na. Nilagdaan ko na. Wala na. Wala nang kami. Lumapit si Zinaida at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Anak, minsan kailangan mo talagang bitawan kahit mahal mo pa. Kasi kung ang paghawak ay puro sakit na lang, mas mabuti pang palayain mo. Sakit, Ma. Sobrang sakit. Akala ko kaya ko pa eh. Akala ko may pag-asa pa. Pero wala na pala. Ang hirap tanggapin na hindi niya na pala ako mahal. Na may ibang babae na pala siya. Pero ayoko na pong umasa. Ayoko nang masaktan araw-araw. Tama yan, anak. Ngayon hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi na marunong humawak ng pangako niya. May anak ka, si Roxy. Siya ang magiging dahilan mo para bumangon. Hindi mo kailangang tumingin sa nakaraan. Tingnan mo yung mga mata ng anak mo. Iyon ang kinabukasan mo. Oo, Ma. Tama ka. Kailangan kong bumangon. Hindi para kay Lester, kundi para kay Roxy. Kailangan kong magtrabaho, mag-ipon, at siguraduhin hindi namin mararamdaman ang pagkawala niya. Kaya ko tong mag-isa. Kaya naming mag-ina. Iyan ang anak ko. Matatag kahit sugatan. Tandaan mo, anak, ang bawat pagtatapos ay may bagong simula. Huwag mong hayaang kainin ka ng sakit. Gamitin mo yung sakit bilang lakas. Samantala, sa kabilang bahagi, sa loob ng Maranyang condo unit sa Mandaluyong, sa gitna ng lamesa ay may mga mamahaling pagkain, steak, pasta, wine, at isang malit na cake na may nakasulat na To New Beginnings, Lester, Abigail, and Baby Miguel. Nakarobe sa Abigail, hawak ang baso ng red wine habang si Lester ay nakasandal sa sofa. Pagod pero nakangiti. Ang batay tulog na sa crib sa gilid ng silid. Hindi ko akalain, Les, na mangyayari talaga to. Na tayo na wala nang hahadlang. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kapag sinabi kong gagawin ko, gagawin ko. Hindi ako pwedeng mabuhay ng palihim habang buhay. Tapos na kami ni Maylene. At ngayon, ikaw nang gusto kong makasama. Ang tagal kong hinintay marinig yan. Nang mga panahong nagtatrabaho pa ako sa opisina, ako yung taga-tago, yung takot, yung laging nasa sulok. Pero ngayon, ako na yung nasa pedestal. Ako na yung katabi mo sa gabi. At ako na yung pinipili mo. Dahil deserve mo yan. Ikaw yung kasama ko ng panahong pagod na ako sa buhay. Ikaw yung nagpatawa sa akin. Yung nagpatiwala muli na pwedeng maging masaya. Kaya ano man ang sasabihin ng iba, wala akong pagsisisi. Kahit si Maylene? Kahit yung anak ninyo? Hindi ko naman sila nilimot eh. Pero tapos na yung parte naming dalawa. Si Maylene, matagal ko nang alam.
Hindi na kami magkaintindihan. Lagi na lang tampuhan, paratang, luha. Pero ikaw, sa piling mo, tahimik ang utak ko eh. Hindi ko kailangang magpanggap. Tahimik ba talaga? O tinatamad ka lang makipagtalo? Baka pareho. Pero kung ikaw ang kasama ko, kahit mag-away tayo gusto ko makipag-ayos agad. Kasi sayang ang oras eh. Mas gusto kong inaalagaan ka kaysa pinapaliwanag ang sarili ko. Ang sweet mo talaga, Les. Alam mo ba nung una, natatakot ako. Natatakot akong baka isang araw magbagong isip mo na baka bumalik ka kay Maylene. Pero ngayon, kapag naririnig kong plano mo yung bahay natin, parang ang gaan. Parang lahat ng sakripisyo ko may kapalit. Hindi lang bahay, Abby. House and lot. Yung may hardin sa harap at may kwarto si Miguel. Gusto ko pag tumakbo siya, hindi puro semento. Gusto ko may damuhan, may hangin, may araw. Para maramdaman niyang buo tayo bilang pamilya. Grabe ka. Ngayon ko lang naramdaman na ganito pala kasi pag legal ka ng kasama ng taong mahal mo, no? Alam mo ba, Les? Dati, sa tuwing tatawag ka habang kasama si Maylene, nanginginig yung kamay ko sa kaba. Pero ngayon, wala na akong itinatago. Ako na yung reyna mo eh. At ikaw nga, hindi lang sa puso ko, pati sa kumpanya rin. Alam mo namang ikaw nang nagmamando ng marketing department, diba? Hindi na ako maghahanap ng iba. Wala nang mas matalino at mas maaasahan kesa sa'yo. Aba, huwag mo akong sanayin dyan. Bakit hindi? Mas may charm ka kesa sa mga lalaki doon. At kung tutusin, ikaw ang dahilan kung bakit lumakas muli yung brand natin. Ikaw yung utak sa likod ng bagong campaign. Sabi nga nila, ang bawat matagumpay na lalaki, may babaeng matatag sa kanyang tabi. At ikaw yun. Ikaw rin naman, Les. Kung hindi dahil sa tapang mong harapin ang desisyon, hindi ko alam kung magtatagumpay tayo. Alam kong marami kang tinalikuran. Pero ito yung kapalit. Gusto kong ipangako sa'yo, Abby. Pag naanala yung kasal ko kay Maylene, tayo agad. Wala nang paligoy-ligoy. Papakasalan kita sa simbahan, sa harap ng Diyos at ng lahat. Wala nang pagtatago. Wala nang kahati. Totoo, Les? Pagkatapos ng lahat ng to, ako na yung magiging asawa mo? Oo, ikaw. Ikaw ang gusto ko makasamang tumanda. Ikaw ang gusto kong makitang pagkagising ko sa umaga. Ikaw ang gusto kong makasama sa bawat tagumpay. Ang sarap pakinggan, Les. Hindi na ako kabit. Hindi na ako tinatagong lihim. Ako na ngayon yung legal. Ako nang may karapatan. At huwag mong kalimutan na ikaw rin ang swerte ko. Simula nang dumating ka, parang lahat ng proyekto ko tuloy-tuloy. Parang ikaw ang amulet sa buhay ko. Ganon? Baka mamaya ako rin palang magdala ng malas kapag pinaiyak mo ako. Hindi ko magagawa yon. Kasi kapag nawala ka, parang mawawala rin yung direksyon ko. Ikaw na yung tahanan ko, Abby. Gumuhit ang malaking ngiti sa mukha ni Abigail. Yumakap siya kay Lester at sa sandaling yon, parang wala ng ibang mundo kundi silang dalawa. Maririnig ang tahimik na pagtulog ng sanggol habang nakakampay ang mga baso ng wine. To us, Les, sa bagong simula, sa tagumpay nating dalawa. To us. Sa wakas, tahimik lang buhay. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mahabang halik. Sa labas ng bintana, kumikis na pang mga ilaw ng syudad. Simbolo ng karangyaan at kasinungalingan na magkahalong bumabalot sa kanilang kaligayahan. Lumipas ang ilang buwan, sa tulong ng tiyaga at determinasyon, nakamit ni Maylene ang inaasam na makaalis ng bansa upang magtrabaho bilang caregiver sa Canada. Mahirap ang iwanan ng sariling bayan. Pinili niyang mag-ibang bansa, alang-alang sa kinabukasan na minsan pinangarap niya para kay Roxy. Sa bawat araw na lumilipas sa malamig na lugar, sinasayin niyang sariling bagong buhay nang walang asawa, walang ina, walang anak sa tabi, pero puno ng pag-asa. Samantalang si Pilipinas, patuloy ang mariyang buhay ni Lester at Abigail. Matapos ng ilang buwang proseso, tuluyan ang naanal ang kasal ni Lester kay Maylene. Isang engranding kasal ang ginanap sa Tagaytay.
Saksi ang mga kasamahan nila sa kumpanya. Nakasuot ang puting gown si Abigail, nakangiti habang nakabang si Lester sa kanya sa may altar. Sa lahat ng paningin, sila na ang perpektong mag-asawang matagumpay at masaya. Habang nagpatuloy ang buhay ng dalawa sa piling ng isa't isa, si Maylene naman ay tahimik na nagsusumikap sa ibang bansa. Sa tuwing matatapos ang kanyang shift, madalas siyang binubuksan ng cellphone upang tingnan ang mga lumang larawan ni Roxy. Ang ngiti ng bata, ang huling yakap bago siya lumipad, at ang pangakong babalikan niya ito. Isang gabi, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe iyon mula sa kanyang kapatid. Habang binabasa niyang bawat salita, unti-unting nanghina ang kanyang mga kamay. Namutla siya at nabitawan niya ang telepono. Ate, nasunog ang bahay. Si Mama at si Roxy wala na sila. Sa labas, bumagbagsak ang mga niyebe. Ngunit sa loob ng dibdib ni Maylene, isang dilubyo ang nangyayari. At sa isang iglap, ang lahat ng dahilan ng kanyang pagsusumikap, ang tahanan, ang anak, at ang kanyang ina ay tuluyang naglaho. Mabuti na lamang at mabait ang amo ni Maylene na si Edward Kinsley, isang profesional na negosyante na may mabigat ding dinadala sa buhay. Siyang anak ng matandang babaeng inaalagaan ni Maylene, isang bedridden na pasyente na halos hindi na makapagsalita. Sa kabila ng lungkot na dala ng trabaho, nagkaroon si Maylene ng kapanatagan sa piling ng mag-ina. Nang dumating ang malagim na balita mula sa Pilipinas, agad na napansin ni Edward ang pamumutla at pag-iyak ni Maylene. Hindi niya na kailangang magpaliwanag ng mahaba. Sapat ang titig nito upang maunawaan ng amo ang bigat ng kanyang dinadala. At sa kabila ng abalang schedule, ipinahinga ni Edward ang kanyang ina sa pangangalaga ng ibang nurse at personal na pinayagan si Maylene na umuwi. Hindi lamang yun, nag-abot din siya ng malaking halaga ng salapi, sapat upang masuportahan ang gastusin sa Pilipinas. Pagdating niya sa Pilipinas, sinalubong si Maylene ng amoy ng kandila at bulaklak. Ang lamig ng paligid ay tila humahaplos sa kanyang balat habang unti-unting lumalapit sa burol. Sa loob ng bahay, naroon ang dalawang kabaong. Isa para sa kanyang ina at isa para sa kanyang anak na si Roxy. Nanlumo siya, parang biglang huminto ang mundo. Lahat ng ingay, lahat ng tinig sa paligid, unti-unting nawala. Ang tanging naririnig niya, ang sarili ng paghinga at ang mga alaala. Bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Parang nilunod siya ng kalungkutan na matagal niya nang pinipigilan. Ang babaeng muling nakabangon na sana ay muli niya namang nadapa. Basag, wasak, at muling iniwan ng lahat ng dahilan para lumaban. At sa gitna ng pagdadalamhati, dumating si Lester. Halatang hindi alam kung paano haharapin ang babaeng minsan niyang minahal. Tahimik niyang tinungo ang burol, hawak ang isang puting bulaklak. Ngunit bago siya makalapit, narinig niya ang tinig ni Maylene. Wala kang karapatang lumapit, Lester. Wala kang karapatang tumingin sa kanila. Ngayon ka lang babalik. Ngayon wala na sila. Maylene, nakikiramay ako. Hindi mo alam. Hindi mo alam dahil hindi mo malang tinangkang alamin. Wala kang alam kasi matagal mo na kaming iniwan. Habang yakap ang babae mong si Abigail, ako na may nagsasakripisyo sa ibang bansa para may paipadalo sa anak nating dalawa. Maylene, hindi ko ginustong masaktan ka. Hindi ko rin ginustong lahat na nangyari. Nagmahal lang ako. Pag-aawayan na naman ba natin to? Sa harap ng... Nagmahal ka habang binabaliwala mo ang asawa mong umiiyak gabi-gabi. Nagmahal ka habang pinipil kong unawain ka, kahit alam kong may iba ka na. Ngayon sabihin mo sa akin, Lester, anong nagawa ng pagmamahal mong yan? Nakapagsalba ba yun sa anak natin? Sa nanay ko? Hindi nakasagot si Lester. Tumulo lang kanyang luha. Kung hindi mo kami iniwan, hindi ako mangangas magtrabaho sa Canada. Kung andito ka lang sana, kung tinulungan mo lang ako, baka buhay pa sila ngayon. Baka hindi nasunog ang bahay. Maylene, alam kong kasalanan ko. Pero wala akong maisusumbat.
Pero kung pwede lang, kung kaya ko lang ibalik ang lahat. Hindi mo na kayang ibalik, Lester. Patay na sila. Wala nang anak natin. Wala na si Mama. Ang lahat ng yan, bunga ng pagpili mong iwan kami. Patawarin mo ako, Maylene. Ang kapatawaran, Lester, hindi para sa mga taong walang pag-amin ng puso. Para yun sa mga taong tunay na nagsisisi. Napaluhod si Maylene sa sahig. Humagulhol. Si Lester naman na natiling nakatayo. Tila nilalamon ng sariling bigat ang kanyang kasalanan. Matapos ang libing, ay bumalik na rin sa Canada si Maylene at nagpatuloy bilang caregiver. Samantala, dumating naman ang dagok sa buhay ni Lester at Abigail. Na-diagnose na may leukemia ang anak nilang si Miguel. Sa isang silid ng ospital, kabado si Abigail habang hinihintay si Lester. Nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang malit na kamay ng anak nilang si Miguel na may nakakabit na swero sa braso. Nakatingin lamang siya sa anak habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Maya-maya pumasok si Lester. Lester, anong sabi ng doktor? Normal lang ba? Sabihin mong normal lang to. Abby, kailangan mong huminga muna. Kausap ko si Dr. Jimenez. Lumabas ng resulta. Lester, huwag mo kong takutin. Ano bang sabi niya? May leukemia si Miguel. Parang binagsakan ng langit si Abigail. Nabitawan ng kamay ng anak at napahawak sa kanyang dibdib. Hindi totoo yan, Lester. 2 taon pa lang anak nating dalawa. Sobrang bata pa niya sa gantong sakit. Abby, alam kong mahirap. Pero sinabi ng doktor na may pag-asa pa raw. Kailangan natin ng matinding gamutan, ng chemotherapy. Chemo? Alam mo ba kung gaano kalakas yun? Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa bata? Hindi ko kaya, Lester. Hindi ko kayang makita si Miguel na nahihirapan. Abby, wala tayong magagawa kundi lumaban. Lahat ng pera natin, lahat ng ari-arian. Ibebenta ko kung kinakailangan. Gagawin ko ang lahat gumaling ng si Miguel. Pero bakit siya? Bakit hindi ako na lang? Bakit ang inosente nating anak? Siguro, ito nang kapalit ang lahat ng kasalanan ko. Lahat ng nagawa kong kay Maylene. Sa pamilya ko. Baka ito ng parusa. Anong parusa? Tumigil ka nga dyan, Lester. Nahihirapan na nga ang anak natin, oh. Nagsasalita ka pa ng ganyan. Pero paano kung totoo, Abby? Paano kung lahat ng kasalanan natin ang pagtataksil? Ang panlilin lang? Ang pagkawasak ko ng pamilyang to ang bunga? Paano kung pinagbabayaran na natin ngayon? Huwag mong sabihin yan, Lester. Huwag mong idaming anak natin sa mga kasalanan natin. Hindi siya dapat magdusa sa ginawa nating dalawa. Pero kung ito ang kapalit, tatanggapin ko. Kahit ako pang magkasakit. Kahit mawala lahat ng meron ako. Basta may ligtas ang si Miguel. Gagawin natin ang lahat. Kahit magmakaawa pa ako sa langit. Kahit mabenta lahat ng ari-arian. Basta mabuhay lang siya. Tahimik silang napayakap sa isa't isa habang ang munting si Miguel ay mahimbing pa rin natutulog. Walang kamali-mali sa mga luha ng kanyang mga magulang. Sa loob ng opisina ni Lester, nakaupo siya sa swivel chair na tila tinatalo ang bigat ng mundo. Sa mesa niya nakakalat ang mga dokumento, demand letters, at mga tawag mula sa bangko na patuloy niyang iniiwasan. Maya-maya ay pumasok si Abigail, bit-bit ang isang sobre mula sa accounting department. Lester, dumating na naman ang isang notice galing sa bangko. Isang beses para na hindi natin mabayaran. Kukunin nila ang building. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin, Abby. Araw-araw na lang puro problema. Lahat ng puhunan natin naubos na sa pagpapagamot ni Miguel. Hindi ko na kayang itaguy itong mag-isa. Lester, sabi ko na sa'yo dati na kahit ibenta na lang natin yung lupa. Malaking halaga noon. Makakabayad tayo ng utang kahit papaano. Iyon nilang natitirang asset natin, Abby. Kapag binenta pa natin yun, wala na tayong mauuyan. Kahit manggasto sa gamot ni Miguel. Hindi pwedeng yun pang mawala. Ano bang gusto mong mangyari, Lester? Lunod na tayo sa utang.
Araw-araw may tumatawag na kolektor. Kahit ang mga empleyado natin umaalis na dahil wala tayong maipasweldo. Anong klaseng plano to, ha? Huwag mo akong sigawan. Ako yung pilit lumalaban dito habang lahat nagkakagulo. Habang ikaw, Habang ako ano? Anong ginagawa ko? Ako yung araw-araw nasa ospital kasama ang anak natin. Ako yung humaharap sa mga nurse, sa mga doktor, habang ikaw nasa opisina at hindi mo na ako halos makausap. Hindi mo alam kung gaano kahirap makita yung anak mong dinudugo ang katawan sa chemotherapy. alam ko, Abby. At mas lalo akong nasasaktan. Bawat sigaw ng anak natin sa ospital, parang binubunot din ang puso ko. Pero kailangan kong lumaban dito. Kung bumagsak ang kumpanya, saan tayo kukuha ng pambili ng gamot niya? Pero Lester, parang wala na talagang pag-asa. Pati mga investors natin umatras na. Si Mr. Tan, si Gomez, lahat umalis na. Wala nang gustong tumulong sa atin. Dahil wala na silang tiwala. At sino ba naman magtitiwala sa isang kumpanyang pinagmumunuan ng lalaking minsan sumira ng buhay? Lahat ng to kasalanan ko eh. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan to. Hindi natin ginusto to. Hindi mo na kailangang pagandahin pa, Abby. Simula nang niloko ko si Maylene. Simula nang iniwan ko anak ko noon, parang dahan-dahan akong sinusumpa eh. Nawala ang pamilya. Ayun, nawawala rin lahat ng pinaghirapan ko. Lester, hindi to panahon ng pagsisisi. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating mailigtas si Miguel. Kung kailangan ko ibenta lahat ng alahas ko, gagawin ko. Basta mabuhay lang siya. Abby, kahit ibenta natin lahat, baka hindi pa rin sapat. Wala na tayong investors. Wala na tayong assets. Pati credit line natin sinara ng bangko. Kung hindi tayo makakabayad ngayong buwan, officially bankrupt na tayo. Siguro, eto na talagang kapalit. Ang bawat luha ni Maylene. Ang bawat gabi na pinabayaan ko silang mag-ina. Lahat to bumabalik sa akin ngayon. Lumod siya, hinawakan ng ulo, umiiyak na parang batang walang malapitan. Si Abigail na may napaupo na rin sa sahig, yakap ang mga papeles. Parehong pagod, parehong sugatan sa loob. Samantala, sa kabilang bahagi ng mundo, may umuusbong na panibagong relasyon. Tahimik ang gabi sa Toronto. Malamig na simoy ang hangin at unti-unting bumabagsak ang niyabe sa labas ng veranda. Nakaupo si Maylene habang hawak ang mainit na kape. Sa tapat niya naroon si Edward, ang kanyang among mabait, kalmado at palaging mahinahon. You know, Maylene, I've been meaning to tell you something. You've been taking care of my mother for months now, and I've never seen anyone so patient and full of heart. Thank you, Sir Edward. I just try to do my best. Your mother has been very kind to me. She reminds me of my own mother back home. Please, call me Edward. You're more than just an employee here. You've become part of our home. That's very kind of you, but I'm only doing what I'm supposed to. Helping people makes me feel alive. Even when you're tired, you still smile. Even when things are hard, you stay gentle. Most people would have been broke by now, but not you. I've already been broken, Edward. Many times. But I learned to pick up the pieces. Even when they don't fit anymore. Someone hurt you deeply, right? Yeah, my husband. He left me for someone else. I tried to rebuild my life, to be strong for my child. But I lose everything. Even my daughter. I'm sorry, Maylene. No one should go through like that kind of pain. But you didn't let it destroy you. That's something extraordinary. Sometimes I wonder if surviving is a blessing or a curse. I've lost so much that I don't know what happiness even feels like anymore. Maybe happiness isn't something you find. Maybe it's something you build. With someone who truly sees you. Edward, you shouldn't say things like that. You might just feel sorry for me. No, Maylene. This isn't pity. I admire you.
I admire your strength, your kindness, and somewhere along the way, I fell in love with you. Nanlaki ang mga mata ni Maylene sa narinig. Edward, I don't know what to say. My heart's been through so much. I don't know if I can love again. Then let me be the one to teach your heart how to rest again. I won't rush you. I'll wait as long as it takes. I just want you to know I care about you deeply. Tumulo ang luha ni Maylene. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi yun dahil sa sakit, kundi dahil sa init ng isang damdaming matagalang nawala. I've forgotten how it feels to be seen, to be cared for. Thank you, Edward. Then let me remind you every day, if you let me. Lumipas ang mga buwan. Tinupad ni Edward ang kanyang mga pangako. Hindi niya minadali si Maylene. Laging mahinahon, laging naroon. Nagtutulungan sila sa bahay. Naglalakad sa paligid tuwing linggo at minsan tahimik lang na pinagmamasta ng niyabe. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng lawa, huminto si Edward. Maylene, may I ask you something? Of course. Will you let me love you truly this time? Matagal bago siya sumagot. Ngunit nang umiti siya, ang ngiting yun ay puno ng katahimikan at pagtanggap. Yes, Edward. You can. Lumipas ang panahon mula nang lisanin ni Maylene ang Pilipinas. Sa Canada, tuluyan na siyang nagbagong buhay. Si Edward Kinsley, ang lalaking dati niyang amo, ay naging katuwang niya sa pagbangon at sa paglimot. Nagpakasal sila at sa bawat sandaling magkasama sila, muling nabuhay ngiti ni Maylene na matagal nang nawala. Hindi naglaon, tinanggap rin ni Maylene ang alok ni Edward na maging bahagi ng kanilang negosyo, ang Kinsley Global Holdings. Sa loob ng maikling panahon, nakilala si Maylene bilang matalino at mahusay na tagapamahala at minahal din siya ng mga empleyado ni Edward dahil sa kababaang loob at talino nito. Ngunit isang araw, habang nakaupo sa opisina, dumating ang isang tawag mula sa kanyang kapatid na si Liza. Ate, hindi ko alam kung sasabihin ko pa to sa iyo pero bumagsak ng talagang kumpanya ni Lester. May utang sila sa bangko. Sinara na rin ng mga supplier ang account nila. Naghihirap na sila ngayon, ate, at may sakit pang anak nila. So, he finally lose everything. Ate, huwag ka na sanang madala ng awa. Hindi niya deserve kahit isang patak ng luha mo. Don't worry, Liza. Hindi ito tungkol sa awa. It's about closure and business. Ilang linggo matapos ang tawag, isang liham ang dumating sa opisina ni Lester Santos. Ang liham ay mula sa Kinsley Global Holdings, isang foreign investments firm na interesado daw tumulong upang mailigtas ang kanyang negosyo mula sa tuluyang pagkalugi. Sa boardroom ng Santos Builders, tahimik lang na nakaupo si Lester habang balisa. Kasama niyang dalawang abogado at ang kanyang assistant. Pagpasok ng mga kinatawan mula sa Kinsley Global, namutawi ang tensyon sa loob ng silid. Ang unang pumasok ay isang banyagang abogado, si Mr. Daniel Cross. Good morning, Mr. Santos. I'm Daniel Cross, legal representative of Mrs. Kinsley. I believe you have received our letter of intent regarding to the accusation proposal. Yes, I did. But to be honest, Mr. Cross, I wasn't expecting someone from a foreign conglomerate to be interested in a company on the verge of collapse. Mrs. Kinsley believes that even in ashes, value can be found if guided by the right hands. Mrs. Kinsley. She's the investor? Yes, Mrs. Kinsley. She's currently based in Canada, and she has reviewed her company's profile. She believes in second chances. Then please, extend my gratitude to her. Tell her she's giving me hope when I've already lose everything. Hope is good, Mr. Santos. But remember, this is business. Mrs. Kinsley will invest under very specific terms. What kind of terms? Inilapag ni Daniel ang isang folder sa mesa. Kinsley Global Holdings will purchase 60% of Santos Builders, effectively making Mrs. Kinsley
the majority shareholder. You will remain as company president, but every major decision will go through her office. In short, she will be in control. So, I'll be running my own company under someone else's command? Not someone else, Mr. Santos. Under Mrs. Kinsley's leadership. She's not here to destroy you. She's here to rebuild what's left, if you're willing to work with her. And if I refuse, then the company collapses, and everything, your employees, your assets, your reputation goes with it. Natahimik si Lester. Halatang nag-iisip ng gusto na hindi niya inaasahan na gantong magiging kapalit upang hindi tuluyang bumagsak ang kumpanya. Fine. Tell Mrs. Kinsley she has a deal. I'll do whatever it takes to save what's left. Tumayo si Daniel at inabot ang kamay. Nagkamay sila at sa sandaling yon, hindi alam ni Lester na ang kamay na tinutukoy ng tagapagligtas ay pag-aari ng babaeng minsan niyang itinaboy at iniwan na ngayon ay mas makapangyarihan, mas marangal at mas handang harapin siyang muli. Hindi bilang dating asawa, kundi bilang Mrs. Kinsley, ang babaeng may hawak na ngayon ng lahat ng kontrol. At dumating na nga ang araw na pinakilala sa lahat ang investor na si Mrs. Kinsley. Puno ng kabat pag-asa ang conference hall ng Santos Builders. Lahat ay naghahanda para sa pagdating ng bagong investor mula sa Kinsley Global Holdings. Si Lester ay abala sa pag-aayos ng kanyang notes habang si Abigail, ang kanyang asawa, ay paikot-ikot at halatang hindi mapakali. Les, kinakabahan ako. Paano kung hindi matuloy ang deal? Paano kung hindi magustuhan ng investor ang proposal mo? Kailangan nating magtiwala, Abby. Pag pumayag si Mrs. Kinsley, maililigtas natin ang kumpanya. Yun lang ang pag-asa natin ngayon. Tahimik ang lahat nang biglang bumukas ang malalaking pinto ng silid. Kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin ay ang pagdating ng isang babaeng matikas, may karisma at may presensyang kayang patahimikin ng buong bulwagan. Si Mr. Daniel Cross ang unang nagsalita. Ladies and gentlemen, allow me to introduce the new majority shareholder of Santos Builders, Mrs. Mylene Kinsley. Halos sabay-sabay ang pagbuntong hininga ng lahat. Si Lester na nakatayo pa sa podium ay tila natigilan. Parang bumaga ng oras para sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Abigail na may napaatras. Mylene? Ikaw? Good afternoon, Mr. Santos. O dapat bang sabihin ko ang ex-husband? Napatitig si Lester sa kanya na tila hindi makapaniwala. Ikaw si Mrs. Kinsley? Hindi maaari. Ikaw ang investor? Oo, Mrs. Santos. Ang babaeng iniwan niyo noon. Siya na ngayon ang nagmamayari ng kumpanyang pilit niyong sinasalba. Mylene, hindi ko alam. Wala akong ideya. Kung alam mo lang ano, na ako ang babaeng sinaktan mo, pero ngayon ay may kapangyarihang hawakan ng kinabukasan mo. Wala ka nang kailangang ipaliwanag pa, Lester. Ang oras ng paliwanag ay tapos na. Kaya ka ba bumalik para gumanti? Para pumukha sa amin na mas magaling ka na ngayon? Hindi ako bumalik para gumanti. Bumalik ako para ayusin ang kumpanyang muntik mo nang sirain kasama ang asawa mong mahilig sa kasinungalingan. Kung tingin mo'y ganito, baka yun dahil alam mo may kasalanan ka rin. Mylene, nagkamali ako. Hindi ko ginustong mauwi tayo rito. Pero sana wag mo naman kaming tapusin ganito. Tapusin? Lester, tinapos mo na ako noon. Pero sa bawat sugat na iniwan mo, natuto akong bumangon. Kaya kung natatakot kang tapusin ko ang lahat, mali ka. Sisimulan ko lang muli. Pero sa tamang paraan. Sa ilalim ng pangalang ako mismong bumuo. Lumapit siya sa harap ni Lester at Abigail. Simula ngayon, ako nang may hawak ng Santos Builders. Ako nang magpapasya kung anong direksyon ang tatahakin nito. At ikaw, Lester, mananatili ka dito. Kung kaya mong tumingin sa akin bilang boss, hindi bilang asawa, ex-wife.
Bakit mo pa ako tinutulungan kung ganyan ang tingin mo sa akin? Dahil hindi kita tinutulungan, Lester. Nililigtas ko lang ang mga taong maasa pa sa kumpanyang to. Ang mga empleyadong walang kasalanan. Pero ikaw? Ikaw ay bahagi lang ng nakaraan kong natutunan kong talikuran. Simula ngayon, magkakaroon ng bagong direksyon ng kumpanyang to. Isa itong panibagong simula. Hindi para sa atin, kundi para sa lahat ng narito na handang magbago. Hindi ko kayo babawian at hindi ko rin kayo ibabagsak. Pero tandaan niyo ito. Minsan yung tinapon ng ginto sa putik. Ngayon, ako na ang gintong hindi na muling magpapadungis. At sa dahan-dahang paglalakad ni Maylin palabas ng bulwagan, kumintab ang kanyang gintong bestida sa aninag ng mga ilaw. Ang bawat yapak ay parang isang paalala na ang babaeng minsan nilang minamaliit, ngayon ay reyna na sa entabladong minsan nilang pinagharian. Habang pauwi sila ng bahay, tahimik na nakasakay si Lester sa kotse. Nakatingin sa harap at tila walang laman ang kanyang isipan. Si Abigail na may halatang hindi mapakali. Pagpasok sa sala, hindi niya napigilan ng matinding emosyon. Lester, ano ba yan? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Abby, huminahon ka muna. Hindi na natin kayang mag-away pa ngayon. Paano mo nagawa to, ha? Pinapayagan mong kontrolin ni Maylin lahat ng kumpanya natin? Pinapasok mo siya sa buhay natin na parang wala akong karapatan? Abby, hindi ko na rin alam kung paano ito ko haharapin. Ang totoo, wala nang ibang makakatulong pa sa kumpanya. Si Maylin na lang. Siya lang may kakayang iligtas ang lahat. Kahit masakit sa'yo at kahit masakit man sa akin. Paano ang anak natin, ha, Lester? Si Miguel ang kailangan nating protektahan. Alam ko, Abby. Kaya nga ako nagsisikap, di ba? Hindi ko sinasadyang magawa to. Pero kung ayaw natin kay Maylin, siguradong malulugi na tayo. At ang anak natin, mawawala na rin ng pag-asa sa gamot at sa lahat ng kailangan niya. Kaya wala tayong magagawa. Kailangan natin siyang tanggapin, Abby. Para sa anak natin. Para sa kumpanya. At para sa lahat ng hindi pwedeng mawala. Tahimik silang nanatili sa sala. Ang bawat isa ay may mabigat na puso. Punong-puno ng galit, pagsisisi at lungkot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang katotohanan na hindi nila maikakaila kung wala si Maylin. Mawawala na rin ang kumpanya, ang kaligtasan ng anak, at pati na rin ang kanilang kinabukasan. Lumipas ang ilang buwan na nang balik sa dating sigla ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Maylin. Subalit sadyang hindi na kontento ang kalaban at muling sinubok ng panahon si Maylin. Isang araw, pinatawag niya si Abigail. Naroon naman si Abigail nakaupo sa dulo ng mahaba at mamahaling mesa. Kasama niya ang 2 accountant at isang abogado. Paglapit pa lang ni Maylin, nagsimula na agad bumilis ang tibok ng puso ni Abigail. Mrs. Santos, sana mapaliwanag ka tungkol sa mga dokumentong to. Itinapon ni Maylin sa harap ng mesa ang ilang papel ng mga kontrata, resibo at listahan ng delivery records. Ano to, Mrs. Kensley? Parang bigla ka naman yatang nagalit. Siguro may misunderstanding lang dyan. Misunderstanding? Pera ng kumpanyang pinag-uusapan natin, Abigail. Huwag mo kong gawing tanga. Nilaro mo ang presyo ng kargamento. Nagpapatong ka sa vouch shipment. At ang mas masahol, siniraan mo ako sa mga supplier natin. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap palitan ng mga pagkakamali ng asawa ko. Ginagawa ko lang lahat para sa pamilya ko. Para kay Miguel. Ginagawa mo para kay Miguel? O para sa sarili mong takot na mawala lahat ng kayamanang hindi mo naman pinaghirapan? Huwag mong gamitin ang anak mo bilang kalasag sa kasinungalingan mo, Abigail. Wala kang karapatang husgahan ako. Wala kang alam sa lahat ng sakit na naranasan ko. Simula nung dumating ka, pakiramdam ko inaagawan mo ako ng lahat ng posisyon, ng respeto, ng asawa. Ng asawa mo? Huwag mong kalimutan, Abigail. Ako ang nauna. Ako ang babaeng niloko at iniwan.
Parang nakikita ko ng dahilan kung bakit mo to ginagawa. May balak kang mabawi ang kumpanya na minsan rin ay ako ang naging reyna. You are so pathetic, Abigail. Isa ka lang ambisyosang empleyado na inahas ang amo at inagaw ang lahat sa akin. Hindi mo ako pwedeng bastusin ng ganito. Hindi mo alam kung gaano ako pinaghirapan ang posisyon kong to. Pinaghirapan? Ang pagnanakaw ay hindi paghihirap, Abigail. Ang pagsisinungaling ay hindi sakripisyo. Alam mo kung anong paghihirap? Ang magtrabaho sa ibang bansa. Magpalit-palit ng diaper ng matandang di mo kaano-ano. Habang iniisip mo kung makain ba ng maayos ang anak mong naiwan sa Pinas. Hanggang sa mabalitaan mong wala na sila. Iyan ang totoong paghihirap. At wala kang karapatang ipagmalaking mga kasalanan mo sa harap ko. Wala kang puso, Maylin. Wala kang awa. Awa? Noon, oo. Pero ang awa ko, nilibing ko na kasama ng anak ko at ang nanay ko. Ang natitira sa akin ngayon, katarungan. Sumenya si Maylin sa abogado at accountant. Simula ngayon, si Abigail Santos ay tatanggalin sa anumang posisyon sa kumpanya. Lahat ng assets na ginamit niya sa pangalan ng kumpanya, ipa-freeze ninyo. At kung may pending na kontrata, suspend all transactions. Gusto ko, effective immediately. Yes, Mrs. Kinsley. Maylin, huwag mo naman akong sirain ng ganito. Hindi lang ako masasaktan. Si Miguel, ang anak namin may sakit. Wala na kami ibang pagkukunan kung aalisin mo ako rito. Walang kasalanan ng bata. Tutulungan ko siyang may pagamot. Pero ikaw, pananagutan mo ang ginawa mo. Hindi dahil gusto kong gantihan ka, kundi dahil kailangan mong harapin ang mga kasalanan mo. Sa kumpanya ko. Iniwan ni Maylin si Abigail sa silid na luhaan. Ang dating reyna ng kumpanya, ngayon ay nagmamakaawa sa babaeng minsan niyang inagabriyado at niloko. Pero para kay Maylin, wala nang mas masakit pa sa isang ina na nainiwan ng anak na dahil sa aksidente at wala siya sa piling nito. Kailangang magdusa rin ni Abigail. Kinabukasan, mabilis ang kilos ni Abigail. Nakasuot siya ng coat at may dalang maleta. Pawis na pawis at halatang nagmamadali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng orasan. Dapat makarating ako sa airport bago mag-alas 9. Hindi ako pwedeng mahuli. Hindi ako pwedeng makulong. Paglabas niya ng pinto, nahulog ang isang maliit na envelope mula sa kanyang bag, ang passport at ang ilang papeles ang bag account. Dinampot to ni Lester. Nakakalabas lang ng kwarto. Abby, ano to? Passport mo? At bakit may kasamang bank documents? At bakit may pangalan ng kumpanya rito? Lester, ibalik mo na lang yan. Wala ka nang kailangang malaman. Wala akong kailangang malaman. Abigail, ilang linggo ka ng aligaga. Palihim na nakikipagkita kung kani-kanino. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang ginagawa mo? Lester, please. Wag na. Hindi mo na iintindihan. Kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo. Lumayo? Bakit? Abby, sabihin mo sa akin anong kinalaman mo sa pagkawala ng pondo ng kumpanya. May nagsasabi sa akin na may anomalyang nangyari. Ikaw ba yun, ha, Abigail? Hindi ko ginusto yun. Wala akong balak magnakaw, Lester. Kailangan ko lang talaga ng pera. Para kay Miguel. Para sa operasyon niya. Hindi mo kasi alam kung gaano ko kadesperada eh. At bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mong gawin to sa likod ko? Bago pa siya makasagot, dumating ng mga pulis. Pumarada ang sasakyan sa harap ng bahay at may dalawang opisyal na bumaba. Mrs. Abigail Santos, may warrant of arrest kami sa'yo sa kasong estafa at corporate fraud. Hindi totoo yan. Wala akong ginagawang masama. Lester, tulungan mo ako please. Ngunit wala nang nagawa si Lester. Maski siya ay walang alam sa pinaggagawa ng kanyang asawa. Habang inaaresto si Abigail, hawak naman ni Lester ang kanyang ulo. Tila hindi makapaniwala. Tumulo ang luha niya habang nakikita ang asawa niyang isinasakay sa police car. Nagsisigaw pa si Abigail pero tila ba'y wala na siyang narinig.
Ilang araw makalipas, sa loob ng ospital, nandoon si Lester. Tahimik na nakaupo sa tabi ng kama ni Miguel, na payapa nang natutulog. Sa pintuan, dahan-dahang pumasok si Maylene. May dala-dala pang prutas at laruan. Maylene, salamat ha. Sa kabila ng lahat, tumutulong ka pa rin sa amin. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran to. Hindi mo kailangang bayaran, Lester. Bata si Miguel at wala siyang kasalanan. At kahit ano pang nangyari sa atin, hindi ko kayang ipagkait ang tulong sa isang batang may pag-asa pa. Maylene, hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong humarap sa'yo. Pinili ko si Abigail. Sinaktan kita. Niloko. At ngayon eto ako. Wala. Basag. At walang mukhang maipakita. Lester, matagal ko nang tinanggap yun. Lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng galit, nilibing ko na yun kasama ng nakaraan. Hindi ko na kailangang gantihan ka. Ang gusto ko lang matapos na lahat. Lahat ng sugat gumaling na. Hindi ako karapat dapat patawarin, Maylene. Hindi ko kailangang patawarin ka para maging payapa ako. Kasi matagal ko nang pinatawad ang sarili ko. Noon nakala kong ako ang talunan. Pero ngayon, alam ko na minsan kailangan mo talagang masaktan ng gusto para matutong tumayo. Salamat, Maylene. Salamat sa lahat. Kung may pagkakataon pa, sana mapatawad din ako ng langit. Siguro pinatawad ka na rin niya. Kasi buhay pa si Miguel at gagaling pa siya. Makalipas ang ilang taon, tuluyang gumaling si Miguel. Si Lester, na ngayon simpleng konsultan sa malayong probinsya, ay paminsan-minsan nilang nakikipag-unayan kay Maylene, hindi bilang dating asawa, kundi bilang 2 taong natutong magpatawad. Si Abigail naman ay tahimik na nagsisisi sa loob ng bilangguan. Sinusulat ang bawat pangungumpisal sa mga liham na hindi niya kailanman ipinapadala. At si Maylene, ang babaeng minsan iniwan at pinarahan ng luha ng pagtataksil, ngayon ay isang ginang may dangal, pagmamahal at kapatawaran. Patunay na minsan, ang mga sugat na pinakamalalim ay nagiging ugat ng pinakamatatag na puso. Hanggang dito na lamang po. This is Regine saying, daghan kayong salamat sa pagpaminaw.